The Mariit Conservation Park. Nestled in Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo, Philippines, is a vital wildlife sanctuary and breeding center. Managed by the West Visayas State University College of Agriculture and Forestry. This 1,000-hectare plays a crucial role in protecting critically endangered species endemic to the Visayas region. Established in 1993, it's renowned for its successful captive breeding program, particularly for the Visayan hornbill, achieving a world first in captive breeding. Beyond hornbills, the park also safeguards the Visayan warty pig, Visayan spotted deer, and other threatened flora and fauna, making it a significant contributor to the Philippine biodiversity conservation. The park is also a part of a larger agri-eco-tourism park, featuring waterfalls and fruit-bearing trees. Here, in the heart of the Visayan rainforest, we encounter one of the region's most elusive creatures, the Visayan spotted deer. Smaller than its mainland cousins, this endangered species is uniquely adapted to its island habitat. Its distinctive spotted coat provides exceptional camouflage amidst the dappled sunlight filtering through the dense canopy. The survival of this remarkable animal hinges on the ongoing conservation efforts within protected areas like Mariit Conservation Park. At sa Visayan spotted deer, around sila, mga 2 to 3 feet. Mas siya sa mga typical nga mga deer diri sa Pilipinas. Pero ang lang nila, kaya amo ning mga species diri lang gina makita sa aton sa Visayas, sa Negros Occidental. Mayroon daw report sa bandang Cebu, pero subong daw extinct na sila sa amtong lugar. Bisan sa Guimaras daw extinct na sila. So far, may sightings pa lang Negros kag Panay area. Tapos amo nang unique sila kay may spot sila kay tawag na Visayan spotted deer. Tapos kung nang tawag niya ilang ang ilang by genetics gina sila yung specific lang diri sa aton na area. Amo nang inaupod sila sa mga critically endangered species ng deer. At dili sa pagkita. Nahimo ning center para na sa ila sa Visayan spotted deer. Around 1994 sa una nga na-collaborate si Ma'am Lusing sa maghimo sa center para i-breed ang Visayan spotted deer together with damo-damo nga mga zoos dito. Tapos sa pag-breed nila, ang iban ibilinde, tapos ang iban sa sa mga zoo. For the sake of amo na gani padamuon sila kay critically endangered na sila. Dira nag-start ang center kay siya sa ila to nga maayo ang start nila, nakapadamo sila sa deer, nakapadala na ganito sila sa lain-lain ng mga centers kag zooman. So nag-decide nila nga kay maayo man gali sa deer, what if sa iban pagin nga species amo na nagsulod ng cloud rat, ang ato nga Visayan Turkey hornbill, pati ang ato nga red-eared hornbills kag kung anong mga endangered endemic species diri sa aton. Amo na start na nila nga i-breed. Ang habitat sang deer, makita mo na sila sa kung sa di hindi pa tama kataas na kung sa di gamit ang lowland kag ang highland. Basta sa bandang middle sila.
Mas taas-taas lang sila sa atong natawag nga sa sea level. Pero hindi ba sila tama kataas gid sa mga badang mountain, di ba sila kano diyan. Makita nato na sila sa mga kung diri sa aton nga setting diri sa Visayas. Damo na sila sa mga Cogon area. Diri sa aton damo pa sa Panay Mountain Range, no? Pero hindi sa badang taas-taas gid. Badang lang. Meron medium height. Basta ang lang. Usa din gamit ang lowland kag highland. Major threat sa ila diri sa ato naman na encroaching ang habitat loss due to encroaching sang tawo. Mano man gid nga nagalapad ang aton nga mga critical areas ang ginaprotektahan sang diin nga mga area amat-amat don nagagamay. Tapos sa to lang mga tao gani dito daw hindi man masyadong nga ang hunting medyo di naman tama ka gid. Pero ara pa man ang hunting nga ang mga tao dito ginahunt nila for meat kag hindi naton man kay upod daw sa ilang tradisyon. So isa na ang habitat loss ito encroaching ng mga tao, ang hunting. Pero daw dako gid siguro ang poaching kay ang sa hunting okay lang para pagkaon di man tanan mo jud dako. Ang poaching kita na medyo dako kita nang threat sa ila kay said gani critically endangered sila kag mali-baligya sa market. Nag-start ang ang center amo to gani para i-breed kay ang tuyo man gid i-breed sila once magdamo i-release sa wild. Sa subong amo man nagapon ang tuyo tani sang center. Nagadamo na sila, nga ato na kita sa part sa diing nagakaya na nato sila padamuon. Pagkanto na kita sa part nga mag-prepare sang area para sila i-release. May mga initiatives naman halin sa nag line-line ng mga groups kag sa DNR nga mo na nga i-release tani ang mga dingane. Wala lang galing na finalize pa ang program nga ang mga soft release program. Wala pa na ang pag-selection sang area. Pero once nga na siya ma-finalize na mo na maka-release na dahil sa wild balik. Amo na ang initiative bitani nga asa subong ongoing pa. Sa tuod lang man din na tani yung dapat i-pure grass sila, gamay lang nga grains nga mga butang corn muna. Pero kay uptight man gani ang center bisan sa mga tao namon isa lang ang gaalaga sila sa ila tapos ang isa nga na siya pag makumpay siyang limpyo siya tanan sa hindi la sudir pati ang mga baboy iyaman sa ang ginaano na lang namon ang atag naman sa ila nagakumpay ka grass tapos nagakumpay man sang legumes dyan sa mga bukid-bukid. Galing ang masalig lang kita dyan, sila, makulangan, mamanuris na sila kasi kamay lang man ang makaya sa isa katao. Pero mapunan na, gatag man kita sila sang sa tawag commercial feeds. Sa commercial feeds nga mo na mga commercial feeds. Tapos, kulang pa gina. Kaya kung ato sila sa wild, damo sila sa makauma, may mga prutas na silang nakakakaon dito, mga ginahatagan naman sila prutas, galing, hindi amo nakadamo sa paano man din ang nakuha nila sa wild. So, para mapunan to, gahatag pagit kami sang mga vitamin supplements, mineral leaks, amo na nga ako sa ato pa ang daw commercial level ng mga amo nang ginahatag namon sa ila. Tira gani ma-highlight nga after ton nga kaya mo nang pakaon nila bago sila i-release may ara dapat nga soft release program para pasaton pa mabalik ang instincts nila kung paano mag-survive sa wild. 3 years na sige na sila hatag sa aton pakaon para sa deer, ang supplement nakukuha man nato sa ila, equipments nakakakuha man kita sa ila.
Tapos regularly man na sila ga-monitor de, nalato nila kung may mali kita. Kag muna so far ano gid sila na sa aton yung active sila diri sa aton sa center. Number 1, amo to gani. Di ba sabi ko, short staff kami. Isa lang na sa mga epekto sang kay wala kami permanent nga ano sa kwarta. Daw permanent budget. Kasalig lang kami sa mga ginahatag sa DNR, sa ang espilahan gahatag diya, pero ano lang man ang kaya sa espilahan gahatag. Siyempre ang mandate mandaan na mo is ano kana yung education, research, yes, makatag espilahan. Staff, yes, ako. Kuryente, ara. Pero sa iban nga mga bugat gid mga no, for example ang pakaon, tama ka bugat ang pakaon sa mga kasapatan di. Dira kami gakilang lang kita na bulig, amo nang dira nagsulod ang LGU. Pero ano sang LGU, hindi man nila manong yung sulod na naging tourism attraction na ang center para sana mo nang mapunan ang mga needs niya. Dira pagid kasulod man ang DNR, gahatag man sila diri sa pakaon. Ang ano lang is, hindi na sila daw stable good. May time nga, may post sa ano, kasi siyempre kailangan na itong kailangan ng mga documents. Sa mo ito nga ano, ang una, ang stability sang ano, sang operating expense. Pangaywa, area. Tama nakagamay ang mga ilali sa, for example, ang enclosures para sa pispis, hindi mo nakakadako, paano man didila. Kulangan na kami sa enclosure para sa deer, kaya dinamo na sila, nga to the point nga gainaway doon. Kag sige-siging may gaabot ng mga ano, nga mga kasapatan, tapos hindi na naman ma-accommodate kay wala naman enclosure. So, abot sa time nga gapang indik na lang kami. Samantana gusto mo naman ko ang galing pa hindi kay wala na sa kabutangan. Yes, may ara na nga may upod nga center ang ano, ang Mariit nga amo to sang na dulaan doon kwartahalin sa Goa na privatize to sila. Pero ang center so far pila na ka years nga sa natabo to buhi man gyapon. Kag nabuhi ang center dahil sa amo to collaboration sa LGU, sa DNR, kag sa espilahan. So kung ma-maintain ang amo ni nga collaboration sa tatlo, kag kung magdugang pagid, for example, mag-intra pagid ang mga province, mga ano nga na, yes, maano ang kita center, mabuhi kita na siya as long as may gakabligan para maano siya, para ma-operate. The future of the Visayan spotted deer, like so many endangered species, hangs in the balance. The success of conservation programs like this one depends not only on dedicated researchers and park owners, but on the collective commitment of communities and governments to protect their habitat and combat the threats of poaching and deforestation. The road ahead is long and challenging, but the sight of these magnificent creatures thriving in their natural environment offers a glimmer of hope. As Dr. Jane Goodall once said, you cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. The future of the Visayan spotted deer and countless other species rests in the choices we make today.